Matapos ang ika-11 araw ng pananalasa ng Bagyong Yolanda, patuloy ang pagdating ng mga ayuda para sa mga kapatid nating nasalanta. Bagamat lumagas ng maraming buhay ang kalamidad at gaano man pinadapa ng trahedya ang kabuhayan ng ating mga kababayan, pilit na rin silang bumabangon. Magandang gabi, ako po si Cheryl Cosim. Alamin ang iba't ibang kwento sa likod ng mga numero. Isang masamang bangungot si Yolanda para sa 41 probinsyang nasalanta nito. Pero paano na lang kung ang binayo niya ay ang Metro Manila? Handa kaya tayo sa maaari nitong epekto? I don't think we're ready. We don't have evacuation areas. We don't have amphibious vehicles. We don't have yung zoning adaptation. Maraming casualties yan. Especially the urban poor kasi the building materials they have, urban poor districts, then wala silang mga fire lanes, then bahay nila mabababa. Kahit anong nasyon sa mundo, pag tinamaan ito, mahihirapan talaga. Sila mismo masistretch yung kakayahan nila to its very extent. Bihira yung ganito kalakas sa bagyo na tumama. Merong mga ibang mga scientists na nag-argue na ito yung pinakamalakas na bagyo that ever made landfall. Hindi madalas yung ganito kalakas. Umabot sa 600 kilometers in diameter ang lawak ng Super Typhoon Yolanda na siyang puminsala sa Kabisayaan. May lawak na 638.6 square kilometers ang Metro Manila at mayroong 16 na syudad ang kabilang dito. Kung sakaling sa Kalakhang, Maynila tumama si Yolanda, lalamunin ng lawak nito ang kabuuan ng National Capital Region. Ang Pilipinas ay situated within the Northwest Pacific Basin. Dito madalas nabubuo yung mga bagyo. So, namumuo yung bagyo, tayo yung unang binibisita niyan. At sabi nila, ayon nga sa climate change, these kinds of occurrences will just happen more frequently. I don't think we are ready. I've been saying that ever since. Kaya government cannot do it. Kaya I have calls from abroad na tumutulong ngayon sa disaster na hindi raw, we are not prepared now. May 11 milyong katao ang populasyon ng Metro Manila at halos 30% ng populasyon nito ay mga informal settlers na walang maayos at matibay na tirahan. Wipe out sila. Kaya Tacloban, look at those flimsy houses. They are not structurally designed. You look at the percentage of urban poor in Metro Manila, I think it's about 30 to 40%. Then they don't have fire lanes, they don't have evacuation areas, they have flammable houses. So after an earthquake, there's fire. During the floods, they are practically in places that are liable to flooding. 104,000 mga pamilya ang naninirahan sa mga tinatawag na danger zones o mga lugar na madaling bahain sa Metro Manila. 60,000 nito nakatira malapit sa mga pangunahing ilog ng Kalakhang, Maynila. Bukod sa pagbaha, ang malakas na hangin dala ni Yolanda ang isa pang kinatatakutan. Ang mga infrastruktura sa Metro Manila ay kayang labanan ang 250 kph na lakas ng hangin, na ayon ito sa National Structural Code of the Philippines. Pero sa oras na tumumbok dito, ang 315 kph na lakas ng hangin tulad ni Yolanda, may posibilidad na walang kalaban-laban ang mga infrastruktura natin, lalo na ang may mga mahihinang pundasyon. Maraming casualties yan. Especially the urban poor kasi the building materials they have. Like sa tall buildings, siguro yung mga windows, a lot of them will break. Ganun typhoon, mag-sway yung buildings. Magbubungguan yung mga buildings na yan. Informal sector ang talagang maapektuhan. Kasi una-una, sila yung nakatira malapit sa tabing dagat. Plus yung mga bahay nila ay gawa naman is made of light materials. Sila yung less likely to recover faster.
Sakaling naging ruta ni Yolanda ang Metro Manila, hindi rin malayong mangyari sa Metro Manila ang kinatatakutang storm surge. Noong 2011, sa pananalasa ng Bagyong Pedring, isang storm surge na ang tumumbok sa Rojas Boulevard sa Maynila. Nangyari yun, kung hindi ako nagkakamali, 4-5 feet yung taas ng storm surge. At ito ay ganun lang kababa dahil nga meron tayong mga engineering interventions na nilagay itong sa Manila Bay. Pero again, kung wala yung mga yon at may dumaan sa Metro Manila na kasing lakas si Yolanda, hindi malayo sa posibilidad yun. People keep asking me, what's your estimate? Ang hirap mag-estimate, but my guesstimate is 30% of buildings will collapse. People sa earthquake, sabi ng JICA, 50,000.